Magandang araw mga ka-journey. Ngayong araw nandito tayo sa farm, hindi para gumawa ng CR or ng bahay. Nandito tayo kasi dumating na yung ating kalamansi para sa ating pagpa-planting ng start na ng pagpa-planting ng mga fruit bearing trees. And sooner or later, hinihintay lang natin dumating yung kokopit natin saka yung vermicast natin, then mag-i-start na rin tayo mag-germinate ng ating seedling. So before tayo mag-germinate ng ating seedling, gumawa na tayo ng ng mga fertilizer para in times na kailangan na nating gamitin ay magamit natin. Kumbaga, unahin natin yung paggawa natin ng mga fertilizer bago pa tayo mag-germinate ng mga vegetable. Para pag tumubo yung ating mga seedlings o pag-germinate natin ng ating mga vegetable, naka-ready na yung ating mga fertilizer in future use. At least available na siya. Ngayong araw, gagawa tayo ng calpos o tinatawag nilang calcium phosphate. Bakit ba natin kailangan ng calcium phosphate o calpos sa ating mga halaman? Ano ba yung mga advantage? Ano ba yung benefits para sa ganitong klase na fertilizer sa ating halaman? So, unang-una, ang calpos, makakatulong ang calpos para mali pala. Bali, ang calpos ay may dalawang klase ng good source of nutrients para sa ating mga halaman. Yung calcium, kaya tinawag na calcium phosphate, calcium and phosphate o phosphorus. Kailangan po ito ng halaman para maging matibay sila at lumago sila ng maayos. Ang halaman ay kailangan ng calcium for them para mapatibay nito yung egg wall. Shell wall pala, shell wall ng mga fruits natin. Tapos nagpapatibay din ng calcium para sa pagkapit ng mga bulaklak ng ating mga halaman. So meaning may iwasan ang paglaglag ng mga halaman, lalo na in times ng rainy season na yung mga patak ng ulan maging cause para lumaglag yung mga bulaklak sa kanyang puno. So kailangan natin ang calcium para patibayin niya yung kapit niya sa kanyang puno o kanyang sanga. Ikatlo, tumutulong ang calcium para maiwasan ang pagkulubot ng mga dahon. Iniiwasan din ito na mabansot ang ating tanim. Tapos iniiwasan din ito na ma-deform ang shape ng ating mga bunga. Kumbaga kung ang palaya siya na ganyang kahaba, dapat ganyang kahaba. Hindi yung maliit lang o kaya balingo siya. Pagka ganun yung nangyari sa inyong mga halaman, ang ibig sabihin lang yan, kulang siya sa calcium. Kulang siya sa calcium. Kaya dapat mag-apply tayo ng mga fertilizer na mayaman sa calcium. Tinutulungan din ng calcium yung pagsiset ng mga bunga. Kumbaga, fruit setting siya. So, ibig sabihin, pag maganda ang calcium, may calcium ang ating halaman, sigurado na mas lalago o dadami ang ating bunga. Yung phosphorus naman, kailangan siya ng halaman, kailangan siya ng ugat para ma-develop. So, tutulungan ng phosphorus ang ugat natin to develop.
So meaning, the more na maganda ang ugat, maganda ang tubo ng ating halaman. Yung ugat kasi ang sumisipsip ng mga nutrients sa lupa papunta sa kanyang mga dahon. So, the more na marami siyang ugat, the more na marami siyang makukuwang nutrients sa lupa. So, kaya tinutulungan niya yung halaman para lumago at lumaki. So, ayan yung mga kagandahan kung bakit kailangan natin mag-apply ng Calpos o calcium phosphate sa ating halaman. So, balik na tayo sa paggawa ng calcium phosphate. Ano ba yung mga kailangan natin? Ano ba yung mga ingredients na kailangan natin? So, ngayon ang available ko lang is egg shell. So, una kailangan natin ng egg shell at saka ng suka. Yung suka po, mas maganda kung hindi siya commercial. So, marami naman pong mamibili. Ito, gagamitin natin yung sukang tuba. Meron din mga coconut na vinegar na pwede nyo mabili. As long as wag yung commercial. Pero kung wala po talaga na available sa inyo, pwede rin kayong gumamit ng commercial. Pero hindi natin masasabi kung ano yung quality ng calcium phosphate or kung ano yung nutrients na mabibigay natin kumpara sa mga hindi commercial. Tapos gagamitin tayo ng kalan, saka ng kawali, saka syempre gagamit tayo ng panukat, saka timbangan. Kasi yung ating pagtimpla ng calcium phosphate, may ratio po yan. Sa isang part ng eggshell, katumbas niya ay 9 na part na suka. So, kung wala naman po kayong eggshell, ang available nyo lang po is buto ng baka, buto ng manok, pwede rin po yun. Kaya talaba, basta kung anong klaseng seafoods na may shell, pwede rin po yun. Pero since available lang sa atin is yung ating eggshell, so eggshell lang po munang gagamitin natin. Pero pipinuhin po natin to. Kung meron kayong pestle, mortal and pestle, pwede nyo pong gamitin. Kung may blender naman kayo, pwede nyo po. Pero huwag nyo pong gawin pulbos. I-crush nyo lang po siya ng crush lang na maliliit na peraso. Huwag naman po pulbos. Tapos kailangan po natin ng kalan at kawali. The reason is isasangag po natin tong eggshell or kahit ano pang klase, buto ng manok or buto ng baboy o baka. Yung basta pagka gumamit kayo ng buto ng baboy sa manok sa baka, ilaga nyo po muna. Tapos pagkalaga po ninyo, tanggalin nyo po yung mga laman. As in totally, buto lang po ang kailangan natin. Hindi natin kailangan yung laman, kundi buto lang. Kasi kukunin natin yung buto yung calcium sa buto. Kaya buto lang po yung kailangan natin at hindi yung mga laman. Tapos isasangag din po natin to. Bakit po ba natin kailangan isangag? Para ma-enhance natin yung phosphorus na nasa buto ng manok o baboy o ng mga animals o kaya dito sa eggshell. Kaya kailangan po natin siya isangag. Kaya kailangan natin ng kawali at kaldero. So sa ngayon, samahan niyo po muna ako. Simulan natin yung paggawa.
Yung eggshell nyo po pala, dagdag ko lang. Huwag nyo pong kalimutan na ipaaraw siya at least for 1 day. Para ano, mapatay niya lang yung mga bakterya na yung mga salmonella. Saan natin siya gawin? Tapos huwag nyo din kalimutan na hugasan para mawala yung white egg niya. Sinangag po natin siya, golden brown lang, wag nyo pong tostahin, ha? Dahil maliit yung kawali natin, ano yun muna natin, kalahatiin natin. Siguro pupunuin ko lang po itong itong lalagyanan. Kaya po pala, kailangan po natin ito i-ferment for 21 days to 1 month. The more na matagal nyo pinerment, the more na mas maganda, kasi mas tinulungan nyo yung mga beneficial bacteria na mag-form pa at dumami sila. Pwede rin po natin itong i-spray, i-serve as a foliar, and then pwede rin po natin siyang i-drench. Ang kailangan lang po natin siyang ihalo sa water, 10 ml ng kalpos para sa 1 litrong tubig. Ito po, sinasayag na natin siya. Balikan na lang po natin after siguro, depende, bisa 40 minutes or 30 minutes. Ito na mga ka-Johnny. Pagka golden brown na siya, katulad ng ganito, huwag nyo pong sunugin. Pwede na po nating ihinto yung pagsasangag. Then, palamigin lang po muna natin siya bago natin lagyan ng suka. So, palamigin muna natin siya. Balik tayo. Napalamig na natin siya mga ka-Journey. Ngayon, tinimbang natin siya. Since ang suka natin is nasa 1.5 lang, gawa muna tayo ng 150 grams ng eggshell. Na katulad na sabi ko, ang ratio po nito is 1:9. So, ibig sabihin, isang part ng ating eggshell, katumbas niya ay 9 na part ng
suka. So halimbawa, meron tayong 10 grams na eggshell. So kailangan natin ng 90 ml ng suka. So lagay na po natin. So 150 grams, lagay natin sa isang lalagyan. Siguraduhin lang po natin yung lalagyan natin, inuhugasan natin. Ha? $150 na suka sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, ulo, siyam. Tingnan niyo po yung reaction ng ng eggshell sa asuka. Para siyang bumubula. Ibig sabihin, gumagana po siya. So, na-extract na niya yung mga calcium saka yung phosphorus ng ating eggshell. So, kaya itong ating solution, peppermint lang po natin siya for 1 month. 21 days to 1 month. Pwede rin po 7 days, 14 days, 21 days or 1 month. Pero the more na matagal niyo po siyang ipinirment, the more siya na magiging effective para sa inyong mga halaman. Kasi the more niya na-extract yung mga good bacteria, saka yung calcium, saka yung phosphorus na nanggaling sa eggshell o kaya sa iba pang ginamit yung media. Hanggang dito na lang po yung ating video para sa ating paggawa ng calcium phosphate. Sa mga po first time na nakapanood ng aking video, please do subscribe and just hit the notification bell. At kung nagustuhan nyo naman po itong ating video, palike na lang din po. Have a nice day. Thank you for watching.